Dalawa ang patay kabilang ang isang barangay chairwoman matapos tambangan sa Quezon City kanina. Itinuturing na itong insidente ng election-related violence lalo't tumatakbo sa pagkakongresista ang chairwoman. May report si Cesar Apolinario. Nakabangga pa sa pader ng isang bahay ang SUV ni Barangay Captain Quisel Beltran. Dito sumalpok ang sasakyan matapos tambangan sa may barangay Bagong Silangan, Quezon City. Ayon sa paunang investigasyon ng pulisya, pagdating sa JP Rizal Street, nang unang tambangan ang sasakyan ng kapitana. Walang CCTV sa lugar. Ayon sa PNP, nakamotor ang mga sospek habang bumabaril. Nakaandar pa raw ng halos 50 meters ang sasakyan, saka nawala ng kontrol at bumangga sa isang bahay sa gilid ng highway sa JP Rizal. Sa lugar na ito, nakita sa isa pang CCTV ang isa pang riding in tandem. Mawawala sa hagip ng kamera ang mga sospek. Lumapit daw kasi ito sa sasakyan ni Beltran at pinagbabaril ito ng malapitan. Sa CCTV ring ito, makikitang muli ang riding in tandem na patakas na raw. Ang driver ni Kapitana na si Melchor Salita, napuruan din. Dinala sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Nadala rin sa ospital si Kapitana pero dead on arrival na ito. Tumanggi muna magbigay ng pahayag ang mga kaanak ni Beltran. Ang tatlong staff na kasama ni Beltran, nagtamo naman ng sugat. Isa rito, si Fidel Andy Gariando, na inabutan naming panayang iyak sa labas ng emergency room. Akala ko ate, patay na ako. Kasama ka ba nila? May bumabaril pa. Gusto ko tumayo, hinawakan ako ni Kap, kaya alam kong buhay siya. Naniniwala ang kapartido ni Beltran na politika ang motibo sa krimen. Nakita nila na napakalakas yung kandidato na congresswoman. Napakalakas talaga niya. Kahit magtanong kayo doon, magpa-survey kayo. Sa survey namin, lamang na lamang siya. Kwento ng kanyang staff, mula kagabi ay may katext na ito na staff din ng isa pang partido na nais makipag-meeting sa kanya. Muling nag-text ang kausap ni Beltran kaninang umaga at nakasaad na sa isang restaurant sa Quezon City ang pulong nila. Ito ang huling text message ni Beltran bago ang ambush. Bukod sa politika, tinitingnan din ng pulisya ang iba pang anggulo para matukoy ang totoong dahilan kung bakit pinaslang si Beltran. Si Chairman, tumatakbong congresswoman yan for this midterm election. So this would be considered an ERBI, election-related violence incident. And being barangay chairman also, so I have already activated the Special Investigation Task Group. Bumuo na rin ng Special Investigation Task Group ang QCPD para mapabilis ang resolusyon ng kaso. Sa isang pahayag, sinabi ni Acting Mayor Joy Belmonte na magbibigay ng 3 million pesos na pabuya ang Quezon City Hall sa makapagbibigay ng impormasyon ukol sa mga sospek. Sa ngayon, pag-aaralan ng partido ni Beltran na PDP laban kung sino ang papalit sa kanya bilang kandidato. Pero dapat daw ay kamag-anak din ito. Naka-alarma raw na nangyari ito ngayong naka-full alert pa ang PNP at maliwanag pa nang mangyari ang pagpatay. Nababahala rin ang Commission on Elections sa insidente. Irerekomenda raw ni COMELEC spokesperson James Jimenez sa COMELEC Anbang na magkaroon ng dialogo sa mga kandidato para maiwasan pa ang anumang karahasan ngayong election season. Siguro kailangan na seryosohin na ito ng ating mga otoridad at titingnan ko kung anong magagawa ng COMELEC para manguna sa panawagan para sa mas maigting na response sa mga ganitong klaseng insidente. Cesar Apolinario, GMA News.